Hello mga ka-JTV, this is Sir Joel of Sir JTV channel. In this video lesson, we will discuss about simplifying radical expressions. At the end of this video lesson, you are expected to identify the conditions that make a radical expression simplified and simplify radical expressions using the laws of radicals. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, let's start! Okay, so bago tayo mag-proceed dun sa pinaka-lesson natin, i-review muna natin tong laws of radicals. So, meron tayong 4, di ba? So, yung first law natin ay nth root of a raised to n equals a. So, kung gusto nyong malaman kung paano tayo na-arrive or paano tayo naka-arrive dito sa equation na ito, pwede nyo panoorin yung previous lesson natin. So, dinerive natin itong equation na to. So, ano ba yung first law? Kapag daw yung index tsaka yung exponent ng radicand natin ay equal, then ang ilalabas lang natin ay yung radicand na base. Okay, so dito, ang ilalabas lang natin ay yung a. So, para makakancel itong index, yung radical, at saka yung exponent ng radicand natin. Kaya a lang yung ilalabas natin. And then yung second law naman, nth root of a times nth root of b equals nth root of ab. So, gustong sabihin dito sa second law, kapag daw magkapares yung index, tapos pinagmumultiply natin yan, pwede pa natin yung i-simplify as nth root of AB. Pwede natin pagsamahin itong radicand na ito na A at saka itong B sa loob ng iisang radical sign. Okay? Provided na yung index ay magkaparehas. Kapag hindi magkaparehas yung index na yan, then hindi natin pwedeng pagsamahin sa iisang radical sign si A and B. Okay? Yung third law naman natin ay nth root of A over nth root of B equals nth root of A over B. So, parang dito lang sa second law. So, dito, division naman siya, di ba? Pwede natin pagsamahin itong radicand na A at saka B sa isang radical sign. Provided na yung index nila ay magkaparehas. So, same dun sa second law, kapag hindi magkaparehas yung index na yan, hindi natin sila pwedeng pagsamahin sa loob ng hindi natin sila pagsamahin sa loob ng iisang radical sign. Okay? And then yung fourth law naman, mth root of nth root of a equals nth root of a. So, gustong sabihin dito sa fourth law na kapag ganito siya, mth root, tapos nakapasok siya sa another radical, then pwede nating i-simplify yan as mnth. Kumbaga, pinagmumultiply natin yung index nila. So, yan yung fourth law natin. Okay, mag-try tayo ng mga problems. So, solve the following radical expressions. So, number 1, cube root of x cube. So, yung answer dyan ay simply x. So, mayroon tayong ina-apply na laws of radicals dyan, di ba? So, number 2, fifth root of 2 raised to 5 is simply 2. Number 3, square root of 4 square is simply 4. So, madali lang nating nasasagot yan na ganyan kasi ina-apply natin yung first law natin. Mapapansin natin dito na yung index tsaka yung exponent ng radicand natin ay equal. So, ilalabas lang natin yung base ng radicand. So, ito 5, 5. Ito invisible 2, 2. Kaya 4 yan. And then, another example. So, fourth root of x times fourth root of y. So, this is simply fourth root of xy. Pagsasamahin natin yung x at saka y sa loob ng iisang radical sign. Okay, seventh root of 3 times seventh root of 2. That is, pwede natin pagsamahin sa loob yung 3 at 2. Mumultiply natin. Then 3 times 2, that is 6. So, madali nating nasasagutan yan by second law. Mapapansin natin na yung index nila ay magkaparehas. So, kaya pwede natin sila pagsamahin sa loob ng isang radical sign. And kung pwede natin ma-simplify,
i-simplify natin like this one, 3 times 2. Pinagsama natin sa loob, tapos pinag-multiply natin. So, 3 times 2, that is 6. Okay, another example. Examples. Cube root of 54 over cube root of 2. Pwede natin pagsamahin sa loob ng radical sign. So, that is 54 over 2. So, magkapares naman yung index nila, kaya pwede natin siyang pagsamahin sa loob ng radical sign. So, gagawin natin 54 divided by 2, that is 27. And yung 27 is perfect cube, di ba? That is 3 raised to 3. So, magiging equal yung exponent o radicand at yung index. So, ina-apply natin ngayon dito yung first law. Then, ito naman, since magkaparehas ulit sila ng index, pwede natin sila pagsamahin sa loob ng isang radical sign. So, x raised to 5 over x raised to 3. So, divide natin yan. So, diba, dun sa division, ginagawa natin, sinusubtract natin yung mga exponent nila. So, 5 minus 3, that is 2. Kaya naging x square yan. And then, x square is, square root of x square, that is simply x. Diba? So, ina-apply naman natin dito yung first law. Pero dito sa mga nauna, ang ina-apply natin ay yung third law. So, pwede natin sabay-sabay na pwedeng gamitin yung mga laws na yan. Okay. Cube root of 4th root of x. So, pwede nating i-rewrite yan as 3 times 4 root of x. So, pwede natin pag-multiply yung index. So, that is 12. So, yung answer natin dito ay 12 root of x. At ito naman, so wala tayong nakikitang index, automatic 2 yan. So, gagawin natin, magiging 3 times 2. So, yung 3 times 2 na yan, that is 6. So, that is 6 root of x raised to 12. Pero itong x raised to 12, masisimplify pa natin siya. So, pwede natin i-rewrite si x raised to 12 as quantity x square raised to 6. So, equal lang to, di ba? Kasi 2 times 6, that is 12. So, nirewrite lang natin na ganyan para mapakita natin na yung exponent nitong x square na 6 ay equal na dun sa index. Okay, so pwede na natin ngayong ilabas si x square. Kasi nga, yung pinaka-exponent niya na 6 ay equal na sa index. So, lalabas natin siya as x square. Okay, so madali natin nasasagot yan gamit yung fourth law. Okay, proceed tayo dito sa pinaka-lesson natin. So, the simplified form of a radical expression would require, first, no prime factor of a radicand that has an exponent equal to or greater than the index, and that the index of the radical is as small as possible. So, gustong sabihin dito na masasabi daw natin na nakasimplify yung isang radical expression kapag wala ng radicand na may exponent na equal or greater than the index. Okay? So, wala dapat tayong makikitang exponent sa loob ng radical sign na equal or greater than the index. And kailangan yung index natin ay naka-reduce siya. Okay? So, example. Itong mga example nito, hindi yan nakasimplify. Kasi, dito may makikita tayong mga exponent na equal sa index. Halimbawa, ito, 3, 3. So, hindi yan nakasimplify. At itong 32 na ito, pwede pa nating hanapan ng factors yan. Baka meron pa yung exponent na greater than the index. Ito naman, meron siyang exponent na 5 which is greater than the index 2. Pati itong 3 greater than the index 2. So, hindi pa yan nakasimplify. And ito naman, 4th root of 2 square, hindi pa rin yan naka-simplify kasi itong index na ito, ma-reduce pa natin yan. So, pwede natin i-transform yan into exponential form and then, yung fraction na exponent niya, pwede nating i-simplify or i-reduce. So, pag-aaralan natin yan sa mga next slides natin. Okay, number 2, no radicand contains a fraction.
So, madali lang to. Kailangan wala tayong makikitang fraction sa loob ng radical sign. Example, ito. So, yan, hindi pa yung nakasimplify kasi meron tayong nakikitang fraction sa loob ng radical sign. 1 over 2, 4x over y. So, hindi yan nakasimplify kasi may fraction nga sa loob ng radical sign. And number 3, no denominator contains a radical sign. So, simple lang, wala dapat tayong makikitang radical sign sa denominator. So, example yan. Ito, hindi yan nakasimplify kasi nga, meron tayong nakikitang radical sign sa denominator. At same din dito, a over cube root of b, hindi rin yan nakasimplify kasi nga, meron tayong nakikitang radical sign sa ilalim or sa denominator. So, yun yung tatlong condition para masabi natin nakasimplify na yung isang radical expression. So, kailangan walang factor yung radical natin na may exponent na equal or mas mataas pa dun sa index. At kailangan nakasimplify or naka-reduce yung index niya. Kailangan wala tayong makikitang fraction sa loob ng radical sign. And kailangan wala tayong makikitang fraction or wala tayong makikitang radical sign sa denominator. Okay? Okay, ito yung mga gagawin natin para ma-simplify natin yung isang radical expression. So first, we remove perfect nth powers from a radicand. Okay, perfect nth powers. And number 2, reduce natin yung index to the lowest possible order. And number 3, we rationalize the denominator of the radicand. So, ibig sabihin na rationalize na yan is the process of removing radical sign in the denominator. Yun yung tinatawag nating rationalization. Yan yung process ng pagtanggal ng radical sign sa denominator. Okay, so yun yung tatlo yung gagawin natin para masimplify natin yung isang radical expression. Okay, start tayo dito sa removing perfect nth powers of a radicand. So, number 1, cube root of 54. So, si 54, di ba, hindi siya perfect cube. Pero baka meron siyang factors na perfect cube. So, kailangan natin i-factor yan. Tignan natin kung meron ba siyang factors na perfect cube. So, pwede natin i-factor siya as 27 times 2. So, meron pang ibang factors yan. Pero, diretso na tayo dito sa factors na ito. 27 times 2. So, that is 54, di ba? So, itong 27 na ito, this is perfect cube. Pwede natin siyang i-rewrite as 3 cube, di ba? 3 times 3, 9 times 3, that is 27. So, dito, makikita natin na yung exponent niya ay equal na sa index. So, pwede natin i-apply dito yung first law of radical. Na kapag equal yung exponent sa index, then pwede natin ilabas yung base niya. Okay, so pwede natin ilabas si 3 sa loob ng radical sign. So, makuha natin ay 3 cube root of 2. Si 2, hindi na natin malalabas sa radical sign kasi hindi naman siya perfect cube. At wala din siyang factors na perfect cube. Okay? So, yung tinatawag natin perfect nth powers. Kapag kasi meron perfect nth powers sa loob ng radical sign, then pwede natin yung ilabas. Number 2, square root of 16x raised to 4, y raised to 7. So, dito, makikita din natin na hindi ito nakasimplify kasi nga, merong mga exponent, yung x at y, na greater than the index. Yung index natin dito ay 2. So, mas mataas sila kumpara sa index. Kaya, kailangan natin itong i-simplify. So, pwede natin i-rewrite yan as square root of 4 square, quantity x square square, quantity y cube square, y. So, dito, si 16, i-rewrite ko siya as 4 square. Kasi, di ba, 4 times 4, that is 16. And then, si x raised to 4, pwede kong i-rewrite as quantity x square square. Equal lang naman yan, di ba? Kasi nga, by power rule, 2 times 2, that is 4. Kaya, x raised to 4 pa rin naman to. At itong y raised to 7 naman, ang ginawa natin ay, ginawa natin y cube raised to 2 times y. Kasi 3 times 2, that is 6. Times itong y na ito na mayroong exponent na invisible 1, di ba?
magiging siyang y raised to 7. Okay, so itong y raised to 7 na ito yan, quantity y cube square times y. So, ginawa ko yung ganyan para maging equal na yung exponent niya doon sa index. So, makikita nyo dito, yung exponent niya ay 2, exponent ng x square, pinaka-exponent niya ay 2, yung y cube ay 2 rin. So, itong mga perfect square na ito, pwede natin silang ilabas sa loob ng radical sign. Kasi nga, yung index ay equal na. Equal na sa mga exponents nila. So, pwede natin ilabas si 4, si x square, at si y cube. Since, meron na silang exponent na 2. So, matitira sa loob si y. Okay? So, ito yung magiging answer natin. Nilabas natin si 4, tanggal na yung exponent niya. Si x square, tanggal na rin yung exponent niya na ito, 2. Si y cube, tanggal na rin yung exponent niya na 2. And matitira sa loob ng radical sign ay si y. Kasi hindi siya perfect square. Okay, so yun yung final answer natin. Yan yung removing perfect nth powers. At tinatanggal natin sa loob ng radical sign yung mga perfect nth power. Okay, so depende dun sa index natin, kung anong index. Kung cube yan, kailangan naka-raise sa 3 yung exponent ng mga radical. Kapag 4 truth yan, kailangan naka-raise sila sa 4. And then, apply natin yung first law of radical. Next is reducing the index to the lowest possible order. Meron kasi mga given radical expressions na pwede nating babaan yung index nila. Sa example number 1, 4th root of 64. Pwede nating i-rewrite yan as 4th root of 2 raised to 6. And then, para ma-reduce ito, yung gagawin nating technique ay ita-transform natin ito into its exponential form. So, ibig sabihin nun, magkakaroon tayo ng exponent na fraction. So, exponential form, transform natin. So, magiging answer natin dyan ay 2 raised to 6 over 4. Diba? Pinag-aralan natin yung pagta-transform. So, yung base natin ay 2. Yung exponent natin, yung numerator niya ay yung exponent ng radicand. And yung denominator natin ay yung index. So, 6 over 4, they are both divisible by 2. So, pwede natin divide yan ng 2. So, magiging answer natin yan ay 2 raised to 3 over 2. So, nakita natin diba na reduce na natin yan. And then, after nating ma-simplify yung exponent, ibabalik natin siya as radical form. So, balik natin yan, magiging siyang square root of 2 cube. Okay? So, mapapansin natin dito na yung index natin ay 2 na. Hindi na siya 4. Na-simplify natin siya. So, in this case, ano siya, di ba? Mas mababa na. Na-reduce na natin index. Tapos, hindi pa rin ito nakasimplify kasi yung 2 natin, yung exponent niya ay greater than the index. Yung index natin ay 2, pero yung exponent nitong radicand natin ay 3, greater than the index siya. Kaya pwede natin i-rewrite yan as 2 square times 2. Equal lang naman yan, di ba? Merong exponent na invisible 1 yung 2 dito. So, kapag pinag-multiply natin yan, makuha rin natin yung 2 cube. So, ginawa ko siyang ganyan para mapakita natin na itong exponent ng 2 na ito ay equal dun sa index. Okay? So, malalabas natin ngayon to kasi perfect square siya by first law of radical. So, magiging answer natin dyan ay 2 square root of 2. So, ito mananatili lang siya sa loob ng radical sign. Okay? So, number 2, ito, 6 root of 16 over 16x raised to 6. So, pwede natin ilabas si x raised to 6 agad sa loob ng radical sign kasi perfect 6 power siya, di ba? So, equal siya dun sa index natin. Kaya pwede natin ilabas yan as x. Okay? Tapos si 16, pwede natin i-rewrite as 4 square. So, again, gagawin natin, ita-transform natin siya into exponential form para ma-reduce natin yung index natin. So, ita-transform natin siya, magiging siyang 4 raised to 2 over 6. And itong 2 over 6 na ito, divisible sila ng 2. So, kapag dinivide mo ito ng 2, pati yung denominator, makuha natin ay 1/3.
and then ita-transform natin siya pabalik as radical form. So magiging siyang x cube root of 4. So ito na yung final answer natin ngayon. So wala naman tayong radicand, di ba, na perfect nth power or perfect cube sa given na ito. Okay, so dito na-reduce na rin natin yung index. Okay? Next is rationalizing the denominator of the radicand. So, example number 1, cube root of 13 over 2. So, ang target natin dito is matanggal natin itong denominator na ito. Kasi nga, nakapasok siya sa radical. Diba? Doon sa isang rule natin, wala dapat tayong makikitang fraction sa loob ng radical sign. So, obvious na hindi pa ito naka-simplify. Ngayon, ano yung technique? Anong gagawin natin para matanggal natin itong 2 sa loob ng radical sign? So, ang gagawin natin dyan, since yung index natin ay 3, so nagko-cube root tayo, kailangan may exponent yung denominator natin na 2 na 3 din para malabas natin siya sa radical sign. So, paano natin gagawin yon? Ang gagawin natin is, magmumultiply tayo ng number na magbibigay ng exponent na cube dyan. So, yung imumultiply ko ay 2 square over 2 square dito sa radicand natin. Okay, kapag kasi minultiply ko yung 2 square na yan sa 2, makuha natin answer ay 2 cube, di ba? So, kapag naging 2 cube yan, perfect cube na siya, and then matatanggal na natin siya sa loob ng radical sign by first law of radicals. Pero provided na kailangan kung nag-multiply ka ng 2 square dito sa denominator, mag-multiply ka rin ng 2 square dun sa numerator. Kumbaga itong 2 square over 2 square na ito, kapag pinag-divide mo yan, that is simply equal to 1. And kapag minumultiply natin yung 1 sa ibang number, di ba, same value lang siya. Kumbaga nagmumultiply lang tayo ng 1 dito sa 13 over 2. So hindi natin pinapalitan yung value niya. Okay? So ginagawa lang natin tong 2 square over 2 square na ito para maging perfect cube itong number sa ilalim ng fraction. Okay? So, multiply natin yan. So, that is 13 times 2 square, and ito, 2 times 2 square, that is 2 cube. So, ito, perfect cube na siya, di ba? So, yun kasing target natin. Kailangan natin tanggalin yan sa loob ng radical sign. And then, 2 square, that is 4. And then, 13 times 4, that is 52. And then, ito since perfect cube siya, by applying first law of radical, pwede natin siyang ilabas sa radical sign. Diba? Cube root of 2 cube. So, tanggalin na natin sa loob ng radical sign. So, lalabas na siya sa radical sign. Magiging answer natin ay cube root of 52 over 2. Okay, so, okay na. Wala na tayong nakasimplify na ito. So, wala na tayong nakikitang fraction sa loob ng radical sign at wala rin tayong nakikitang radical sign sa denominator. Okay? So, ito ang 52, kung pwede nyo i-check kung baka may mga factors pa siya na perfect cube. In that case, hindi pa siya naka-simplify nun. Okay, example number 2, 7 over square root of x. So, hindi pa ito naka-simplify kasi meron tayong nakikitang radical sign sa denominator. So, kailangan natin tanggalan niyang radical sign na yan sa denominator natin. Hindi naman natin pwedeng i-square root si x kasi hindi naman siya perfect square. So, again, ang gagawin natin ngayon is gagawin natin perfect square si x para matanggal natin siya sa loob ng radical sign. So, anong gagawin natin? Magmumultiply tayo ng square root of x over square root of x dyan sa 7 over square root of x na yan. Diba? Doon sa second law natin, pwede natin pagsamahin ito. Or pwede na natin pag-multiply. Same index naman sila, diba? 2. Kaya pwede natin pag-multiply yung x at x na yan. So, magiging answer natin dyan ay x square. X times x, that is x square. So, kailangan magkapares yung index na imumultiply mo dito. So, 7 times square root of x, that is simply 7 square root of x.
And then, perfect square na itong x natin sa ilalim, kaya pwede natin siyang ilabas sa radical sign. So, square root of x squared, that is simply x. Kasi, di ba, equal na siya. By first law of radical, equal na yung index, tsaka yung exponent ng radicand natin. So, magiging answer natin dito ay 7 square root of x over x. So, nakasimplify na siya. Wala tayong makikitang radical sa denominator, wala ring fraction sa loob ng radical, at wala rin tayong makikitang perfect and power sa radicand natin. Example number 3, 4 over cube root of 2. Again, hindi pa ito nakasimplify kasi meron tayong nakikitang radical sign sa denominator. So, para hindi kasi natin maka-cube root si 2 kasi nga hindi siya perfect cube. So, gagawin natin perfect cube si 2. Okay? So, kailangan magkaka-exponent tayo ng 3 dyan sa radicand na 2 na yan. So, ano yung gagawin natin? Magmumultiply tayo ng cube root of 2 square over cube root of 2 square. Tandaan na kailangan magkaparehas yung index ng imumultiply natin. Okay? Kasi nga doon sa second law natin, kailangan magkaparehas muna yung index para mamultiply natin yung mga radicand. Okay? Hindi pwedeng square root of 2 square yung multiply natin dyan. Kasi bawal yon. Okay? Kailangan parehas muna sila ng index. Okay? And then, yung radicand natin, ginawa natin 2 square. Kasi nga, 2 times 2 square, that is 2 cube. Kung magiging 2 cube yan, perfect cube na siya, malalabas natin siya sa radical sign. So, again, itong cube root of 2 square over cube root of 2 square, so, a number divided by itself is equal to 1. Diba? So, it is simply equal to 1. At, kung nagmumultiply tayo ng 1 dyan sa radical expression na yan, hindi natin binabago yung value niya. Okay, 1 times 4 over cube root of 2, same pa rin yung value. Okay, multiply natin 4 times cube root of 3, cube root of 2 square. So, ganyan lang, gagayahin lang natin 4 cube root of 2 square. And then, ito naman, multiply natin yung radicand, that is 2 cube. Okay, so dito, equal na yung index tsaka exponent niya, diba? So, pwede na natin ilabas yan. Ilalabas natin yan as 2. Okay, so applying first law of radical, equal na yung index tsaka exponent. And then, hindi pa yun yung final answer natin. Kasi si 4 at tsaka 2, pwede natin i-divide. So, 4 divided by 2, that is 2. Kaya magiging answer natin ay 2 cube root of 4. Dinivide natin tong 4 at tsaka 2. Okay? So, yan yung rationalizing the denominator of the radicand. Okay, meron pa tayong example number 4. 5 over square root of x raised to 4, y raised to 5. So, dito, meron tayong perfect nth power sa loob ng radical sign, and at the same time, meron tayong nakikitang radical sign sa denominator. So, meron siyang binaviolate na dalawang rule. Okay, so, simplify natin ito. So, una natin gagawin is, i-rewrite natin si x raised to 4 tsaka y raised to 5. Si x raised to 4, pwede natin gawin as quantity x square square. Diba? Exponent 2 times 2, that is 4. So, simply equal pa rin to sa x raised to 4. At si y raised to 5 naman, gagawin ko siyang y square square times y. Diba? Y square, so power rule, 2 times 2, that is 4. So, bali y raised to 4 ito. And multiply natin dito sa y na ito, y raised to 5 siya. Okay? So, ginawa ko siyang ganyan para malabas natin sa radical sign. Inequal ko yung exponent nila dito sa index. Okay? So, pwede natin ilabas ngayon tong x square at y square. Kasi nga, meron silang exponent na 2 dito. Okay? So, lalabas natin sila as x square, y square. Ilalabas natin si x square, y square. Okay, barang yung ginamit nating exponent na nakakancel, ito. Itong nasa labas ng parenthesis. So, x square, y square. Then, square root of y. Hindi natin malalabas sa radical si y, diba? Kasi hindi naman siya perfect square.
So again, hindi pa ito nakasimplify kasi meron pa tayong radical sign sa denominator. So kailangan natin gawing perfect square si y. So para gawin yon, magmumultiply tayo ng square root of y over square root of y dyan. Okay? So square root of y over square root of y, that is simply equal to 1. Okay? So 1 times any number, hindi natin binabago yung value ng given number na yon. And then, multiply lang natin 5 times square root of y, that's simply 5 square root of y. And then, x square, y square, x square, y square. At to, by second law, pwede natin multiply itong y, tsaka y dito. So, magiging siyang y square, di ba? And then, perfect square na itong y na ito, kaya pwede natin ilabas sa radical sign. So, magiging siyang x square, y square, y. And then, pwede natin multiply yan, y square times y, that is y cube. So, yung final answer natin dito ay 5 square root of y over x square y cube. Okay, again, yung simplified form ng radical expression natin, kailangan no prime factor of a radicand that has an exponent equal to or greater than the index, and that the index of the radical is as small as possible. And number 2, no radicand contains a fraction. Number 3, no denominator contains a radical sign. Okay, so yun yung tatandaan natin para masabi nating nakasimplify yung isang radical expression. Okay, simplify the radical expression by removing perfect and powers of the radicand. So, pwede nyo i-pause itong video na ito at sagutan nyo itong given radical expression. Okay, as your practice. Okay, pwede nyo i-pause, then i-play nyo na lang ulit para makita yung right answer. Okay, yung correct answer dito ay 3x raised to 4, y raised to 5. So, paano nangyari yon? Ang ginawa natin ay inire-write natin itong radicand natin. Si 27, ginawa kong 3 cube. Si x raised to 12, ginawa ko siyang quantity x raised to 4 raised to 3. So, 4 times 3, that is equal to 12. So, itong x raised to 4 raised to 3 na ito ay simply x raised to 12. At si y raised to 15 naman, nire-write ko siya as quantity y raised to 5 raised to 3. 5 times 3, that is 15. So, y raised to 15, ito rin, ganito rin siya. So, ginawa ko siyang ganyan para magka-exponent siya na equal sa index. Yung index natin ay 3. So, merong exponent na 3 ito, exponent na 3, exponent na 3. Kaya nailabas ko din sila sa loob ng radical sign. So, kaya yung naging answer natin ay ganito. Nilabas ko si 3, ito siya, 3. Si x raised to 4, nilabas ko din siya, yan siya. Kasi parang na-cancel itong exponent na 3. At si y raised to 5, nilabas din natin kasi perfect cube din siya. Meron siyang exponent na 3. Okay, simplify the radical expression by reducing the index to the lowest possible order. Again, pwede nyo i-pause itong video, tapos sagutan nyo, and then, i-play nyo ulit para malaman nyo kung tama yung sagot nyo. Okay, so yung correct answer natin dito ay 6 root of 2d raised to 4 p raised to 5. So, paano natin ginawa yun? I-rewrite natin si 32 as 2 raised to 5. Si d raised to 20 as is na siya, di ba? d raised to 20 tsaka si p raised to 25. Ngayon, ita-transform natin sila into exponential form. Okay, so si 2 raised to 5 magiging exponent niya ay 5 over 30, di ba? Yung index natin siya yung magiging denominator nung exponent natin. So, yan, yung denominator nila ay 30 lagi. At yung magiging numerator nila ay yung exponent nila. So, 5, ayun, 20, ayun, 25, ayun. And then, i-reduce natin yung mga exponent na yan. They are divisible by 5, di ba? So, makuha natin ay 1 over 6 sa 2, 4 over 6 sa D, and 5 over 6 sa P. Kasi, di-divide natin yan ng 5, di ba? 5 divided by 5, that is 1. 20 divided by 5, that is 4. 25 divided by 5, that is 5. At saka yung 30 natin, di-divide natin ng 5. Pakuha natin ay 6. And then, pwede natin i-rewrite yan as ganito.
2 d raised to 4 p raised to 5 raised to 1 over 6. Okay, parehas lang naman yan. Parang pinactor out ko itong mga exponent na ito. So, kung ibabaligtad rin natin 1 over 6 times 2 sa exponent or yung 1 over 6 times yung exponent na 1, that is 1 over 6. 1 over 6 times 4, that is 4 over 6. 1 over 6 times 5, that is 5 over 6. Okay? And then, ita-transform natin siya pabalik as radical form. So, makuha natin ganito. So, yung pinaka-index ng 2dp na yan ay 6. Kaya, naging 6 root of 2 d raised to 4 p raised to 5. So, ito yung final answer natin. So, na-reduce natin yung index, di ba? So, from 13, na-reduce natin as 6. Next, simplify the radical expression by rationalizing the denominator of the radicand. So, dito may makikita tayong fraction sa loob ng radical sign. Kaya, masasabi natin na hindi pa ito nakasimplify. Again, pwede nyo i-pause itong video. Tapos, after nyo mag-answer, pwede nyo i-play ulit para makita yung correct answer. Yung correct answer natin dito ay 2 fifth root of 2r raised to 4 over r. So, paano natin ginawa yan? Gagawin natin, kailangan nating tanggalin itong denominator ng r na to. Kailangan nating itanggalin siya sa loob ng radical sign. Pero hindi natin siya matatanggal kasi wala naman siyang exponent na 5. Kailangan magka-exponent muna ng 5 na yan para malabas natin siya sa radical sign. Kasi nga yung index natin ay 5. So, gagawin natin, mag-multiply tayo ng number dyan na gagawin na yung magiging product natin ay magiging r raised to 5. So, ang gagawin natin, mag-multiply tayo dyan ng r raised to 4 over r raised to 4. Diba kapag r times r raised to 4, that is r raised to 5. So, magiging equal na yung exponent niya sa index. So, multiply lang natin. 64 times r raised to 4, that is simply 64 r raised to 4. And r times r raised to 4, that is r raised to 5. So, ina-add lang natin exponent, diba? Invisible 1, 1 plus 4, that is 5. And then, finactor ko si 64, ginawa ko siya as 2 raised to 5 times 2. Yung 2 raised to 5, that is equal to 32. And then, times 2, that is 64. So, ginawa ko yan kasi, malalabas natin itong 2 na ito kasi nga, meron na siyang exponent na 5. Meron siyang exponent na equal sa index. So, dito, yung magiging answer natin ay 2 fifth root of 2r raised to 4 over r. Si r raised to 5, perfect fifth power. So, equal na yung exponent tsaka yung index. Kaya malalabas natin yan sa radical sign as r. So, tatanggalin na natin yung 5, di ba? And itong 2 raised to 5 na ito, malalabas din natin siya sa radical sign. Kasi equal na rin siya sa index, yung exponent niya. So, yan yung final answer natin. 2 fifth root of 2r raised to 4 all over r. Okay? So, sana marami kayo natutunan dito sa video lesson natin. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload ko mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, hanggang dito na lang. Paalam!